Hi guys, it's me again, Line Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat ng mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page, Line Eyes. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ang ating topic for today ay tungkol po sa sinabi ni Senator-elect Ping Lacson. Ika-credit po natin ang balitang ito sa Impact Leadership. Lacson urges House to present strong evidence in Sara impeachment trial. Senator-elect Ping Lacson on Saturday, May 17, advised the House prosecution team to present credible evidence in the upcoming impeachment trial of the Vice President, Sara Duterte, warning that a conviction would require the support of at least 16 senators. In a media interview at the sidelines of the proclamation of senators-elect, Lacson underscored the importance of an evidence-based approach. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang yung ebidensya, wala talaga eh. Kasi will be answerable to the Filipino people, Lacson said. Papaano ka mag-convict wala namang ebidensya o napakawik ng ebidensya? Ngayon, papaano ka mag-a-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya? So, dapat evidence-based. Laging nakabase sa ebidensyang ipepresenta ng prosecution team, he added. Lacson, a returning senator and member of the administration, backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition, is among those who will sit as a senator judge in the impeachment proceedings. Ulitin po natin yung sinabi ni Senator-elect Lacson. They will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Papaano ka mag-convict? Wala namang ebidensya o napakawik ng ebidensya. Ngayon, papaano ka mag-a-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya? So, dapat evidence-based, laging nakabase sa ebidensyang ipipresenta ng prosecution team. Yun ay ayon kay Senator-elect Ping Lacson, advising the House prosecution team to present credible evidence in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Nasa Impact Leadership po ito sa kanilang FB page. So, babalikan po natin yung inihain ng House of the Representatives. Sa mga hindi pa po nakakaalam, panoorin po natin ang video na ito. Ang title po ng video na ito ay The Verified Complaint for Impeachment Against Vice President Sara Duterte. So, 7 po ang articles na verified complaint ng House of the Representatives. So, i-credit po natin ito sa House of the Representatives. Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Imagine myself cutting his head.
Noong 5 ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang Articles of Impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Sa 306 na kasalukuyang miyembro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa Articles of Impeachment kung kaya't ito ay agarang na itransmit sa Senado. Bukod sa naunang 215 House members, mayroon pang 25 mambabatas ang dumagdag sa pagberipika at pagpirma sa impeachment complaint. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Ngunit bakit nga ba na-impeach si VP Sara? Ano-ano nga ba ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? Nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Nakapaloob naman sa Article 2 ng verified impeachment complaint na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa maling paggamit at paglustay ng public funds. Sa 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang pangulo, nagkaroon siya ng direktang kontrol sa confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 pesos na ginastos sa hindi maipaliwanag na paraan. Ayon naman sa liquidation report ng OVP, ang 2022 confidential fund sa halagang 125 million pesos ay na-liquidate at na-disburse mula December 21, 2022 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw kung saan 4 pa rito ay non-working holiday. 16 million pesos mula rito ay ginamit para sa maintenance at rental ng safe houses na ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 200,000 pesos kada araw. Lumalabas na 11,363,636 pesos and 36 centavos ang ginastos ng OVP kada araw mula December 21 hanggang December 31 mula sa confidential funds. Gumamit din ng gawa-gawang pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin at iba pa ang OVP sa kanila acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa pagberipika ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 1,992 pangalang ginamit ng OVP bilang mga nakatanggap ng confidential funds, 1,322 dito ang walang birth records at imbentong pangalan lamang. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, isinasaad na hindi angkop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption.
Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inamin ni former DepEd Yusek Gloria Humamel Mercado, DepEd Director Resty Osias at Chief Accountant Runa Catalan na binigyan sila ni DepEd SDO Edward Fajarda ng monetary gifts mula kay VP Sara. Ang mga opisyal na ito ay responsable sa mga bidding projects sa DepEd. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawaing ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA 3019 at RA 6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ipinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa salin ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno. Sa Article 5 ng Verified Complaint for Impeachment, bukod sa pagbigay ng death threats kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakagawa ng high crime si VP Sara dahil sa kanyang pag-utos na ipagpatuloy ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang sa Davao City nung panahong siya ang mayor nito. When he started the Operation Tokhang, I was called by him about Tokhang, and it was approved by Sara Duterte. By Sara? By Sara Duterte. Because at that time she was the mayor. She was the mayor at the time. Nakapaloob naman sa Article 6 ng Verified Complaint for Impeachment na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa kanyang mga gawain at negatibong pahayag na nag-uudyok ng sedisyon at rebelyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. At panghuli, sa Article 7 ng Verified Complaint for Impeachment, inihayag ang sukdulang pag-abuso sa kapangyarihan at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ni VP Sara sa kanyang buong panunungkulan bilang lingkod bayan. Ang lahat ng mga paglabag na nabanggit sa 7 Articles of Impeachment ay malinaw na patunay ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption ni VP Sara. Pinagtitibay nito na hindi siya naaangkop manungkulan sa gobyerno at nararapat lamang alisin sa pamamagitan ng impeachment. Kung mahahatulang guilty ng Senado bilang impeachment court, hindi na rin maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. So yan po yung Articles of Impeachment. Hindi po talaga ako makapaniwala kung bakit second highest official of the land ay kaya niyang magsalita ng mga hindi magandang salita, no? Bakit niya po kailangang sabihin yung mga ganun? Hindi ko po talaga ma-imagine, no? Sa totoo lang. Of course, kung kaya niyang sabihin yun sa presidente, sa first lady at saka sa speaker na gusto niya po itong gurgurin, ipagurgur or whatsoever, paano pa kaya yung tulad nating ordinaryong Pilipino lang? Tulad kong mahihirap, ganon, hampas lupa. Of course, kayang-kaya niya ring ipagurgur, di ba? Presidente nga eh. How much more tayo, di ba? Sus, Ginoo. Siguro po, kailangan po ni VP Sara na magpa-psychological test. Kasi, the way she talk, the way she act is something wrong. Sorry to say. Pero, yun po talagang napapansin ko. No? So, pasensya na po. Napakahirap po para sa mga senators na mag-judge, no? Pero kung nakabase ka sa ebidensya, hindi naman po siguro mahirap sa iyo na mag-judge. Pero kung once na i-acquit nyo po si Vice President Sara Duterte,
Nakakapagtaka po yan. Kasi, pinapakita nyo lang po na sa Duterte po kayo naninilbihan at hindi sa taong bayan. Sayang naman po yung pinapasahod ng taong bayan para sa inyo. Ang advice ko na lang po, mag-quit kayong bilang senator. Doon na lang po kayo sa pamilyang Duterte magsilbi at huwag po sa taong bayan. Kasi sayang naman po yung binabayad sa inyo. Ano po? Well, let's see how si Senator Bongo, ang sabi din po niya, magbabase po siya sa ebidensya. Well, kaabang-abang po ito, no? Yung impeachment trial ni VP Sara. Alright, so good luck na lang po, no? Hindi ko po alam kung anong petsa po ba yun. Siguro next month. So, ito lang po muna yung ating topic for today. Salamat po sa panonood. Salamat po sa pakikinig. So, shout out po sa lahat ng ating mga teammates, no? Salamat po sa laging pagsuporta sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po. At paki-like, paki-share, paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload po natin. Maraming salamat po. Lion Eyes muli nagsasabi sa inyong di baling konti ang views, ang importante hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Magandang gabi. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye.